Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, no. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 1, 2024. May umiiral nga po na ridge of high pressure area dito nga po sa parte ng Northern Luzon. Asahan nga po natin may mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan, lalong-lalo nga po sa hapon at sa gabi. May mga tsansa rin nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa madaling araw. At tayo naman sa latest update ng European Center, bagamat humina yung habagat at sa mga susunod na araw nga po ay posible nga, no, na muli itong bumugso at magdulot na naman ng mga pagulan sa ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 10 ng umaga, no, mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan, makulimlim na kaulapan lamang sa western section ng Northern Luzon, Bicol Region, sa may Polillo Island. Dito po sa may parte ng Romblon ay makulimlim ang kaulapan. Pero pagsapit nga po ng alauna ng hapon, mamaya ay magkakaroon na nga ng tataasan tsansa ng posibilidad ng biglaang pagbuhos ng pagulan. Sa western section nga po yan ng Northern Luzon kasama ang Metro Manila at ilang bahagi nga po dito sa may Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Asahan din po natin sa Mindoro Provinces ay mayroong biglaang pagbuhos ng pagulan. Maging dito nga po sa may parte ng Negros Occidental at Negros Oriental ay mataas na rin po ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pagulan. Dito naman po sa may Zamboanga Peninsula, mataas din po ang tsansa ng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Kasama nga po din dito ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental ay mataas din po ang tsansa ng pagulan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mas malaking bahagi na nga ng Mindanao ang posibleng makaranas ng pagulan. Kasama na po dyan ang Davao Region. Kasama na rin po, no, ang Agusan del Sur at Agusan del Norte. Dito naman sa may parte ng Visayas, asahan na nga po natin dito sa may Western Visayas ay mataas na rin po ang tsansa ng pagulan. Dito nga po sa may Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at sa may Guimaras. Dito naman sa may Bicol Region, asahan natin na mataas na rin po ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa Mindoro Provinces at dito nga po sa Metro Manila at sa western section ng Northern Luzon. Tuloy-tuloy nga po tataas ang tsansa ng mga pagulan natin hanggang alas 9 ng gabi, pero pagdating nga po ng alas 10 ay gaganda na nga po ang lagay ng panahon. Asahan na lamang natin yung makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan may isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po August 2, asahan nga natin sa umaga, mababa naman po ang tsansa ng mga pagulan, pero pagdating po ng hapon at ng gabi, mataas naman po ang posibilidad na magkakaroon tayo ng mga pagulan. Pagdating naman po ng August 3, mababa pa rin po ang tsansa ng mga pagulan sa umaga. Pagdating po sa hapon at sa gabi, medyo tumataas nga po yung mga posibilidad ng pagulan at magkakaroon nga ng possible low pressure area outside Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 4, mababa po ang tsansa ng pagulan sa umaga. Pagdating po ng hapon, mataas po ang posibilidad ng pagulan at dito nga po ay bubugso na muli ang southwest monsoon o yung habagat. Pagdating po ng gabi, mas mataas po ang tsansa na may mga biglang pagbuhos na mahina at katamtamang pagulan lamang. Pagdating naman po ng August 5, sa umaga nga po muli ay mababa ang tsansa ng mga pagulan. Pagdating naman po ng hapon, mataas po ang posibilidad na makaranas muli ng mga pagulan dahil sa habagat at pagdating ng alas 8 ng gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pagulan. Yung low pressure area nga, no, ay nakapasok na yan ng Philippine Area of Responsibility at isa po yan sa nagiging main reason sa paghahatak ng habagat. Pagdating naman po ng
August 6, sa umaga pa rin, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan, pero pagdating po ng hapon, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan sa western section ng bansa, lalong-lalo na po sa Palawan, dito nga po din sa Mindoro Provinces, Metro Manila at kasama na rin po dyan dito nga sa may Zambales, Pangasinan, Bataan. Pagdating po ng gabi, ay bababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating po ng August 7, asahan nga po natin, sa umaga po, mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan, pero pagdating ng hapon, mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa western section ng Luzon. Pagdating po ng gabi, mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 8, sa umaga po, mababa pa rin yung mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, tataas po ang posibilidad ng mga pag-ulan. At pagdating po ng gabi, mataas pa rin po ang mga tsansa ng pag-ulan, lalong-lalo na nga po dito sa may western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 9, sa umaga nga po, medyo may mga pag-ulan na tayong mararanasan. Pagdating po ng hapon, ay mas mataas ang mga posibilidad na pag-ulan, lalong-lalo na pa rin dito nga sa may parte ng Pangasinan, sa may La Union, Ilocos Sur, at Zambales. Pagdating po ng gabi, halos sa malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng biglang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat. Pagdating naman po ng August 10, dito nga po wala pa rin po tayo minomonitor na posibleng bagyo. May mga mabubuong low pressure area pero mababa pa rin po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.